Naglakbay si Charity patungong Abu Dhabi sa pangako ng kanyang ahensya magtatrabaho siya doon bilang assistant ng anak ng hari. Pagdating niya doon ay trabaho bilang isang domestic helper sa isang malupit na amo ang nadatnan niya. That time nasa labas ako, naglilinis ako, yung anak ko at saka yung alaga ko is pumasok sa kwarto, nahulog ang bata. Ninirush namin sa ospital ng mister ko. So doon sa malaking ospital, ginawan din nila ng paraan. Pero hindi na talaga na ano ang bata. So dineclare yun na patay na nga ang bata. I am sorry, but you are fired. What? Bagsak ang aking career, illegal dismissal. Magdamag na iniload ko sa Panginoon. Panginoon, anong nangyari sa akin? Dahil sa pagkakapaslang niya sa 3 tao, hinatulan ng 2 beses na bitay si Tata Abel. Pagdating dun sa kulungan, kinasuhan nila ako ng ako daw ay nag-blasphemy kay Allah. Kasi galit na galit sila sa mga Christian. Kinitanan inyong masaksihan din hilang sa Kausaman The 700 Club Bisaya. Musunod na! Hustisya, Katarungan, naa pa ba ni sa atong nasod karon? are we frustrated with man's kind of justice? Have we been praying for God's justice to prevail? Kini ang pag-ampo ni Charity Fernando nga nahimong biktima sa Osaka Recruitment Agency. Imbes nga sekretary ang iyang gi-applyan, gihimo siya nga usa ka domestic helper. Let's watch if Charity received the justice and redemption that she has been praying for. Hindi ko maatim talagang kumain ng tira nila. Kung ano yung tinira nila dun sa lalagyan nila, dun ka rin kukuha ng kakainin mo. Kaya ang ginagawa nung iba, sa may bandang ilalim sila kumukuha, baka daw kasi hindi nagalaw. Naglakbay si Charity patungong Abu Dhabi sa pangako ng kanyang ahensya magtatrabaho siya doon bilang assistant ng anak ng hari. Pagdating niya doon ay trabaho bilang isang domestic helper sa isang malupit na amo ang nadatnan niya. Tinago pa ng kanyang amo ang kanyang passport para hindi siya makatakas. Masyado akong naging excited. Every time na nagtatanong ako, nasan yung contract? And they keep on saying na nandito na. Parang hindi ko man lang dinouble check kung talagang nandoon na. Even the visa, hindi ko alam na 2 pala yung pahahawakan sa akin. Dahil sa pagmamaltrato ng kanyang amo, na naghoy si Charity sa Diyos na tulungan siyang makawala sa sitwasyong yon. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng wisdom. How can I escape? Pabor ng Diyos na pinayagan si Charity ng kanyang amo na makalabas ng bahay. Ginamit niya ang oportunidad na ito para tumakbo sa ahensya at humingi ng tulong. Nagkaroon kami ng kasunduan ng agency na kailangang ibalik ko daw yung pera na nagastos niya nung kumuha sa akin. Nasa 100,000, 7,000 dirhams. Tila nawasak ang puso ng pamilya ni Charity nang malaman nila ang balitang yon. Kumbaga sa amin mag-asawa, ng madaling araw, talagang ako'y umiiyak. Hindi ko talaga mapigilan na ako'y umiyak. Kinasundang gabi, kailangan ko na maibigay yung 100,000 sa kanila. Kung hindi, ibabalik talaga ako dun sa amo ko. Muling gumalaw ang kamay ng Diyos sa kaso ni Charity. Agad na nakaipon ng 100,000 pesos ang pamilya ni Charity sa Pilipinas para matubos siya. Hindi naman kami nakakariwasa sa pinansyal. Doon ko nakita ang pagkilos ng Diyos para talagang matugunan yung mga pangangailangan para pauwi namin yung anak namin sa madaling panahon. Sa kalagitnaan ako ng mids na ng talagang, Lord, kukunin na ako pag hindi ko na-raise yung pera, ganyan. Pagkatapos magbayad ng ganong kalaking halaga ng pera, nakuha ni Charity ang passport niya at nakauwi siya sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Sabi ko, thank God. Finally, I'm going na. Lumulundag tayo sa kasiyahan sa Panginoon dahil nakabalik siya na maluwalhati. Yan ay talagang sinundo ko ng personal
At nung makita ko yan, talagang niyakap ko yung anak ko. Isa lamang si Charity sa mga OFW na nakakaranas ng panloloko ng mga ahensya at ng pagmamaltrato ng mga amo sa ibang bansa. Ngunit nang dahil sa mahigpit na kapit ni Charity sa Panginoon, hindi siya pinanghinaan ng loob sa panahon man ng matinding pagsubok sa ibang bansa. Kaya naman, nakaligtas siya sa tuluyang pagkakapariwara. Dahil sa karanasang ito, isang mahalagang aral ang dala ni Charity sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Pray for a job na talagang gusto mo. Kasi ako parang napilitan lang ako mag-DH eh. Knowing na graduate nga ako, napilitan lang ako para just for a stepping stone. Pero hindi siya yung plano ng Lord for me. Ngayon ay nananatili si Charity sa Pilipinas kasama ang kanyang pamilya at tinutulungan niya ang kanyang ama sa kanilang gawain para sa Panginoon. Talagang hingin lang natin sa Panginoon na, Lord, will mo ba sa akin yung mag-abroad o hindi? Kasi alam ko dito rin sa atin sa Pilipinas, marami pa rin nakastore na magagandang bagay kaysa sa talagang mag-abroad. That time nasa labas ako, naglilinis ako, yung anak ko at saka yung alaga ko is pumasok sa kwarto, nahulog ang bata. Ninirush namin sa ospital ng mister ko. So doon sa malaking ospital, ginawan din nila ng paraan. Pero hindi na talaga na ano ang bata. So dineclare yun na patay na nga ang bata. Musunod na! Maayong balita, open na ang among counseling center sa Jansan. Ang atong mga Visayan counselors andam nang moalagad og mga muyo kaninyo. Tawag na sa numero 083-552-1356, 083-552-1358. O mag-text sa among smart number 0947-606-8060, globe number 0915-225-3234, 0923-454-1662. Prayer request man kini o praise report, andam permi maminaw kaninyo. Busa, tawag na! Mga igala namong Bisaya, narito na ang Kausaban na 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil Posible ang Kausaban. Mahigit kumulang 900 pamilya ang nawalan ng tirahan sa Sarangani dala ng flash flood na nanalanta sa kanilang lugar. Kailangan nila ng ating tulong. Maaari niyong ipaabot ang inyong tulong sa pamamagitan ng Operation Blessing. Pwede ninyong ideposito ang inyong donasyon sa bangko. O ipadala sa pamamagitan ng ML Kwarta Padala. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa aming mga hotlines o mag-log on sa www.obfield.com. Maraming salamat po. 6 na taon nang nanirahan sa Oman si Evelyn Mendiola at dahil sa limitasyon sa kanyang visa, sa kapwa Pilipino lang siya nakikitrabaho. Mag-4 na buwan na rin siyang namasukan bilang tagapag-alaga ng mga bata ng isang pamilyang Pilipino. Ngunit isang insidente ang nagpabago sa buhay ni Evelyn. That time nasa labas ako, naglilinis ako, yung anak ko at saka yung alaga ko is pumasok sa kwarto, nahulog ang bata. Ninirush namin sa ospital ng mister ko. So doon sa malaking ospital, ginawan din nila ng paraan. Pero hindi na talaga na ano ang bata. So dineclare yun na patay na nga ang bata. Sa laki ng galit at hinagpis ng pamilya ng namatayan, nagsampa ito ng kaso laban kay Evelyn. At nang umabot sa Ministry of Justice sa Oman ang kaso, nahatulang mabilanggo si Evelyn. Nung nandoon na ako sa loob, iyak ako ng iyak, hindi ako kumakain for so many days. Walang tulog, walang kain, hanggang sa tumaas ang blood pressure ko. Binigyan ako ng gamot
para marilib at bumaba yung blood pressure ko. Pero ikinikip ko yun sa ilalim ng pilo ko. Siguro kung both side may mawawala, kung mamamatay na rin ako, tapos ang lahat. Sa bilangguan ay nakadama ng matinding depresyon si Evelyn. Tanging ang Diyos lang ang nakapagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Nagdasal ako. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Alang-alang sa 4 kong mga anak. Hanggang sa unti-unti, nagiging masaya na rin ako kasi naniniwala ako na nandyan siya. Hanggang may nagbigay sa akin ng Bible na kumari ko. So doon ako nag-umpisang magbasa. Pagkatapos ng 5 buwan at 3 araw sa bilangguan, nabigyan ng parol si Evelyn at pansamantalang nakalaya. Kasama ng kanyang asawa, naimbitahan sila sa isang underground Bible study ng mag-asawang Celso at Nora. Sa mga pagtitipon-tipon na ito, napalapit si Evelyn sa Diyos. Napakalaking bagay na isang kapatiran na pagdasal ka, isama ka sa panalangin. Naging matatag ako. Nandun yung pag-asa, hope na sinasabi na meron gagawin ang Panginoon sa tamang panahon. At dumating nga ang pinakahihintay ni Evelyn at ng kanyang mga kaibigang nananalangin. Bunga ng mga ebidensya at testigo ng doktor, nurse at mismong nanay ng pumanaw na anak, napag-alaman na may matagal ng kondisyon ang alagang bata ni Evelyn. At ito ang totoong dahilan ng pagkamatay nito. Pero kinailangan pa ring magbayad ng 5,000 Omani Real o mga 750,000 piso si Evelyn bilang blood money. Nag-ambag-ambag ang mga Kristiyano doon sa Oman, ngunit hindi nila mabuo-buo ang halaga dahil sa kalakihan nito. Sa pagkakataong iyon ay muling kumilos ang Diyos at ang ginamit niya ay ang may-ari mismo ng kumpanya na pinapasukan ni Mario, ang asawa ni Evelyn. Sinagot na ng kumpanya kung ano yung kakulangan ninyong pera. Talagang sabi ko, Lord, talagang andiyan kayo. Hanggang sa ngayon, di nyo kami binibitawan. Kasama sa hatol na blood money ay ang pagkukumpleto ni Evelyn ng 6 na buwan sa bilangguan. At dahil sa natupad na niya ang 5 buwan na pamamalagi sa kulungan, 1 buwan na lang ang kinailangan niyang tapusin. Nang muling mapunta sa likod ng rehas, ibang Evelyn na ang nasilayan ng lahat. Siguro sabi ko nung pinabalik ako, meron pa ako talagang dapat tapusin sa loob. May mga Pilipina rin ako nandoon na nagkaroon din ng mga problema. Yun nga, sinabi ko na minsan ng pagnanakaw ang binibintang sa kanila. Hanggang sa doon din ako tumutulong, nagbibigay ako ng Bible sa kanila. Kasi kung ano yung natutunan ko na sa labas, ano ko na doon sa loob. Sa sumunod na taon ay nakapiling na ni Evelyn ang kanyang mga anak sa Pilipinas. Ipinagtapat niya ang lahat ng mga pangyayari sa kanila at ito ang naging daan para makilala nila ng husto ang Panginoon. Ngayon, sama-sama silang nagsisimba tuwing linggo. Sa kasalukuyan, nasa Oman pa rin nagtatrabaho ang asawa ni Evelyn. Ngunit napagpasyahan ng mag-asawa na kahit saan man sila sa mundo, hindi sila kailanman bibitiw sa Diyos na tanging pag-asa sa anumang sitwasyon. Doon ka lang huhugot kasi sa Kanya, kakapit ka sa Kanya, yun ang magbibigay talaga sa iyo ng lakas sa oras ng kagipitan. Ang Panginoon Diyos lang talaga tatawagin mo. Talagang naniwala ako 100% nandun siya hanggang sa ngayon. You know what, partner, kung ang Ginoo dunay plano sa mga panghitabo sa imong kinabuhi. And we all know no nga kung i-allow ta niya nga mo go through sa mga bagyo, unsa pa nang mga kalamidad sa atong kinabuhi, kung duna gani siya purpose for that, iya gyud ang hatagan og kusog nga mo sustenar nato until nga malampasan nato og iyang mabuhat ang iyahang gusto nga plano from that incident. Tinuod din na partner o gasulti din na sa Bible nga ang Ginoo kuno kay nagpaduol din na sa mga broken-hearted. Ug maayo sa nang Ginoo because He is also our righteousness, He is a righteous judge, and He also provided for the needs
of his children, labi na sa iyang pamilya. And kana lang milagro na kaya na siya nga dako, partner. Unya, gipakitaan gyud sa Ginoo og hustisya si Evelyn, partner, no? Imagine na it took her 5 months Yes. and even more sa sulod sa bilangguan, but God kitagaan gyud siya kagawasan. And not only that, partner, but daghan sa kay na bless sa iyang story. And so many Filipinos are encouraged. So for all of the OFWs watching us, be encouraged. Even you are in a foreign land, God can still be your righteousness. Just like Evelyn, Jet Lakeisha believes that the Middle East holds a lot of promise for him. Apan pareho sad kang Evelyn, si Jet biktima usab sa pagpasangil. Giakusahan siya nga nangawat sa ilang kumpanya. Atong tanawan kung giunsa siya pagluwas gikan sa pait og subo nga sitwasyon. Nabilanggo sa kasong pagnanakaw si Jet nang magtrabaho siya sa Saudi taong 2008. Napadpad siya sa bansang ito sa pagnanais na matakasan ang matagal ng pagkaalipin niya sa droga. Paniwala niya kasi dahil mahigpit ang batas sa Saudi, matitigil siya sa pagiging adik. Pero nakakalungkot, ito hindi nila alam ito. Sa Saudi mismo, nakatikim ako ng shabu. Doon pa rin siya kung saan ako nagpunta. Bata pa lamang ay mananampalataya na si Jet at naging ang kanyang buong pamilya. Ngunit habang nagkakaisip, naging abala ang kanyang ama sa trabaho. Dahilan kung bakit naghanap na lang si Jet ng atensyon sa ibang tao at maging sa ibang bagay. Galit ako sa kanya, galit. As in, galit. So ako nakikita ko sa mga classmate ko, yung tatay nila, kung paano sila nagbabanding. Diba? Sa loob ng bahay, paano sila nag-uusap. Ako parang hindi ko siya na-experience ng bata. Hilig ni Jet ng mga panahong iyon ang bumarkada. Sila din ang mga taong nagturo sa kanya na gumamit ng droga. Biro na naman kayo. Doon ko na binuhos lahat ng panahon ko sa pagtikim ng bisyo nga. Una, patikim-tikim, sabi nga nila. Tama yung sinabi nila sa simula nga, patikim-tikim lang. Hanggang sa lumakas na yung willingness kong gumamit. Parang pagkain kung gumamit si Jet ng ipinagbabawal na gamot. Wala kasing araw na hindi siya tumitikim nito. Natuto akong magnakaw. Natuto akong saan-saan pumunta, manghingi ng pera, manloko ng tao. Kulang na lang siguro yung pumatay ako ng tao para sa drugs. Dahil sa pagiging adik ni Jet, kinamuhian siya ng mga kamag-anak at mga taong nakakakilala sa kanya. Lubhang naapektuhan nito ang kanyang pamilya. Binaliwala ko nila yung sinasabi nila. Pag nakikita nila ako, wala silang bambukang bibig, hindi adik. Lord, gano'n na ba ako kasama? So, parang sa mura kong edad, natutunan ko lahat. Yung masakit sa aking kalooban na bakit itong anak ko, hindi ko maano sa kanya yung bakit ka nagkakaganyan. Yung nararamdaman ko, mahal na mahal kita, hindi ka namin pinababayaan. Hanggang isang gabi, dinalaw si Jet ng isang panaginip na labis niyang kinatakutan. Ma'am, may demonyo sa harapan ko, nakapatong, nakadagan sa akin, ayaw niyang umalis. Siguro noong time na yun, gusto na niya akong kunin. Kasi sobrang sama nga nung ginagawa ko. Nagbago ka na! Sa pagkakataong ito nang ibabaw kay Jet ang hangarin na talikidan na ang pagdodroga. Naisipan niya mag-asawa sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanyang pababagong buhay. Ngunit iba ang nangyari. Karoon ng sugal, karoon ng third party. Gulong-gulo ako nun. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Yung responsibilidad ko ba? Yung bisyo ko ba? Upang matakasan ang ganitong magulong buhay ni Jet sa Pilipinas, nagpunta siya sa Saudi. Sa isang pizza company, nakahanap siya ng trabaho. Ngunit ang tangka niyang pagbabago ay muling nabigo. Magawa na naman ako ng kalokohan. Pagkakaperahan para may pambili ng bisyo. Sukdulan pa sa naranasan niya noon sa Pilipinas, napagbintangan siya ng salang pagnanakaw sa kanyang trabaho sa Saudi. So, masakit pa rin ang sinapit ko kasi hindi ko naman siya ginawa. Habang nasa piitan, nanaghoy si Jet sa Panginoon at ipinangako kay Jesus ang pag-aayos ng kanyang buhay. Dininig ng Panginoon ang dulog ni Jet at makalipas ang 10 araw, napawalang sala siya at umuwi ng Pilipinas. Nung bumalik ako rito, una ko hinanap church. Kasi walang church sa Saudi. So lahat ng sermon, pumapasok na sa akin, hindi katulad dati. Pag nagsisimba ako, pasok sa isang tenga, labas sa kabila.
Tapos hindi ko na ina-apply. Ang pagsali ni Jet sa isang retreat ang ginamit ng Panginoon upang tuluyan ng matuldukan ang adiksyon niya sa droga. Isinuko ni Jet kay Jesus ang kanyang buhay at hinayaan ang Diyos na hilumin ang mapait nitong nakaraan. Sabi ko, Lord, salamat kasi tinanggap mo ako eh. Mapasalamat ako sa Panginoon. Unang-una, sinagot lahat yung panalangin namin. Pangalawa, yung pagbabago niya, masayang-masaya kami. Kaya nasishare ko sa mga kamag-anak ko anuman, si Jet, yung isang kong anak, nakita niyo nung araw, adik, lahat magnanakaw, pero patuloy na binago ng Panginoon. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang taong pagtatangka ni Jet na iwanan ang droga, nagtagumpay na siya na mabago sa tulong ng Diyos. Kasabay nito ang pagpapatawad niya sa Ama na hindi siya iniwanan sa panahong lulumpa ito sa bisyo. Si Lord lang ang sagot. Kasi kung mananampalataya ka sa Kanya, siya na mismo ang kikilos. Makikita mo na lang ang sarili mo na wala ka na pala doon sa bisyo yung gusto mong talikuran. I'm sorry, but you are fired. What? Bagsak ang aking career, illegal dismissal. Pagdamag na iniload ko sa Panginoon, Panginoon, anong nangyari sa akin? Musunod na! Hay, ang buhay, paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba. Minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700. We're here for you, 24/7. Ang gobyerno ay tagapangasiwa ng isang bansa. Ito ang responsable sa kaayusan ng isang bayan. Ngunit malayo sa maayos ang bayan natin ngayon. Kabi-kabilang gulo at kontrobersya ang kinakaharap ng ating gobyerno at bansa. Panginoon, sugpuin niyo po ang lahat ng korupsyon, katiwalian, opresyon, kahirapan, walang humpay na patayan at imoralidad na bumabalot sa ating gobyerno at bansa. Bilang isang bayan, patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming pagkikibit-balikat sa mga problemang hinaharap ng aming bansa. Naway maghari ang katapatan sa lahat ng sangay ng aming gobyerno. At ihanda niyo kami sa pagpapalang inilaan niyo para sa aming bansa. Amen. I'm sorry, but you are fired. What? Bagsak ang aking career, illegal dismissal. Malayo-layo na rin ang narating ni Vic de Guzman bilang isang mechanical engineer. Dahil nga doon sa experience ko sa Middle East, no, ako yung ma-hire ng isang malaking company. Inoperan ako ng mataas na posisyon. Ako in charge sa buong planta, sa civil, sa mechanical, sa electrical, even sa power plant. At ako ay directly na nagre-report sa Vice President na Japanese. It's time na i-implement yung ISO 14000. Ang tawag dito ay Environmental Management System. And then, nung ina-apply na namin ang policies and procedures ng ISO 14000, lumaki yung aming apat na bayaran ng income ng company na to. Malaki ang naging pabor ng bagong sistema sa kumpanya, ngunit hindi para sa kanilang exclusive scrap contractor. Nasa halip na ganung weight lamang ang binabayaran nila sa amin, ay malaki na pala kasi before that, so nga by hundreds, mga 100 or 200,000 lamang per month. Eh ngayon, dahil meron ng accurate weights, abutin na halos ng millions. Nagkataon naman, noong panahon na yon ay ang church namin ay meron ding isang pagawain. Nung nakita ko yung need ng church at nakita ko naman yung opportunity na makakabili ang church ng mga murang bakal dahil kakilala ko yung kontraktor, nakiusap ako dun sa kontraktor na kung maaari, bibili ng church namin yung mga bakal na yon para magamit namin sa upgrade ng aming roof deck. Pumayag naman sila. And then, ito na nga, ipinatawag ako ng HRD head. Mr. de Guzman, Ang steel scrap deal na kinasangkutan ng kanyang simbahan ang nasilip ng management upang siya ay patalsikin.
Ibinintang sa kanya ang qualified theft at abuse of authority. Agad siyang sinisante dahil dito. Tanggal ka? Bakit? Anong nangyari? Pagdamag na iniload ko sa Panginoon, Panginoon, anong nangyari sa akin? Nawala ng trabaho si Vic. Ang nakabinbin na kaso sa korte ang naging balakid upang hindi siya matanggap sa trabaho. Sumadsad ang kabuhayan ng mga de Guzman. Ang mechanical engineer ay naging taxi driver upang matugunan ang kanilang pangangailangan. So yung pag-apply namin papunta ng Canada ay masasabi kong blessing din ng Panginoon. Ang ginawa ko ay tiningnan ko muna yung kanilang website, Canada Immigration. And then nakita ko yung kit, yung Independent Family Immigrant Kit. Sa Canada nagsimula sila ng bagong buhay. Nagtrabaho siya mula sa pinakamababa hanggang sa maging maintenance supervisor siya sa isang industrial company sa Ontario. Masasabi ko na ito ay reward at saka blessing din. Ang naging pinaka-entry level ko lang yung aking experience at saka yung aking nalalaman. Yung mismong company ang nag-offer sa akin na bakit hindi ka kumuha ng certificate. So, nag-review ako. I think mga 2 weeks yata ako nag-review. Nagpunta ako sa Ministry of Trade, Colleges, and Universities. So, within 2 weeks, nakapag-take ako ng exam at nakakuha ako ng tinatawag na license to practice ang industrial millwright. At within 2 years nga, nakabili kami ng bahay doon sa Canada. Samantala dito sa Pilipinas, umusad ang kaso ni Vic. Ang desisyon ng Supreme Court ay reinstatement without loss of seniority and to pay all the back wages including all the benefits like yung 13-month pay, yung 14-month pay, yung merit increases, yung mga ganon. Sa ngayon, may 6 na taon nang naninirahan ang mga de Guzman sa Canada. Ngunit ngayong taon, nagbalik bayan sila upang lasapin ang malinis niyang pangalan na muntik ng madungisan dahil sa maling bintang. I'm grateful dahil ang Panginoon ay merong mas magandang inilaan sa akin. All things work together for good to them who loves God. Yeah, and who live according to His purpose. Kasi totoo at naranasan ko talaga ang katotohanan ng katapatan ng Panginoon. Partner, God can really turn our mourning into dancing, our sorrow into joy. Whatever the enemy has taken for the bad, God can always use for our good. Besides, He makes all things beautiful in His time. That's right, partner. Unya, sa experience ni Vic, partner, o sa akong experience, dunay similarities. I believe nga iya pong na-experience ang 4 hours nga akong na-experience about sa Ginoo. That God is a redeemer, God is a restorer, and God is a rewarder, and that God is a rebuilder. So that is exactly what happened to Vic. Kung unsay pwedeng himuon sa Ginoo sa kang Vic o sa atong kinabuhi, He can do it to anyone's life. What the enemy has taken away for destruction, God can use for reconstruction, di ba, partner? Kung gihatulan ka og death sentence o kamatayon, maghandom pa ba ka og kaluwasan? Let's watch the incredible story of death row inmate Tata Abel Roncal. Dahil sa pagkakapaslang niya sa 3 tao, hinatulan ng 2 beses na bitay si Tata Abel. Sa isang sayawan nagsimula ang madilim na nakaraan sa buhay ni Tata Abel. Mayroon isang tao po na parang hindi ko nagustuhan ang kanyang kilos. Suyal ako dahil sa ganda nga ng kanyang turbinayos at saka yung mahusay ho magbugi. Pinapalakpakan siya ng mga tao. Inis at inggit ang nag-udyok sa kanya upang saksakin ito. Nakulong si Abel sa Samar at dinala siya sa pambansang piitan upang bunuin ang 9 na taong pagkabilanggo. Ang naging asunto ko po, homicide, direct assault, public disturbance, frustrated homicide.
Sa gulang na 18, maaga niyang naranasan ang hirap at gulo sa loob ng bilangguan. Abel! Bakit po? Busan mo nga ito. Bliss! Busan mo. Pang-aapi at diskriminasyon ng mga kapwa inmates ang nagbunsod kay Abel upang magtatag ng gang na siyang naging founder nito. Oh, para sa my birthday. Happy birthday! Taong 1953 nang muli na namang pumatay si Abel. Ito'y matapos mainis sa isang preso. Nung sabi, kakasama dito Bartolina. Sabi ng tao, bakit ano nga ba kung nawawalang aso? Kako hindi, gusto ko lang kako makita ang Bartolina. Pag sabi ng batang iwag, sinaksa ko. Patay yung tao. Nung mamatay yung tao, pinasok ako sa Bartolina. 32 taon naman ang naging hatol sa panibago niyang kaso. Makalipas lamang ang ilang buwan, nakatanggap si Abel ng sulat mula sa probinsya. Yun ang nagtulak sa kanya upang pumuga sa bilangguan. Ito'y upang paghigantihan ang nagtatangkang humalay sa kanyang kapatid. Pagdating ko ng Samar, alas 2 ng gabi pa lang, pinanik ko yung bahay na magre-rep ng kapatid ko. Pinatay ko yung dalawang mag-ama. Sa pagkakataong ito, sentensyang bitay ang naging hatol sa kanya sa Borongan, Samar. Muling ibinalik si Abel sa munti. Sa pagkakataong ito, nakapatay na naman siya ng 2 inmates dahil sa riot. Sa loob ng presong dapat na magdala ng pagbabago, lalo lamang siyang lumalala. Walang takot pumatay si Abel. Siya'y tinaguriang tirador ng munti. Pero inabot din po ako ng malas dahil inabot ako ng mga gwardya. Pinagpapalo ako itong mga butas ng ulo ko. Pinagpapalo ako ng mga gwardya. Inakala ng mga gwardya na patay na si Abel dahil sa sobrang gulpi at palo na inabot nito. Dahil nung mga alas 3, umulan. Nagsigawan mga tao. Sabi niya, may buhay pa rito, may buhay pa rito. Ngayon ko na napag-isipan na talagang mahal din ako ng Diyos at may plano ng Diyos sa buhay ko. Sa bilangguang kanyang kinamulatan, nakilala ni Tata Abel ang nagpabago sa kanyang magulong buhay. Aksidenteng napadako si Tata Abel sa simbahang malapit sa pinangyarihan ng riot. Sa pangangaral ng isang pastora, unti-unting ipinaunawa sa kanya ang katotohanan ng lahat ng kanyang nagawa. Hinga ako ng kapatawaran sa kanila. Yun po ang una ko pagkakilala sa Diyos. Mula nooy isinuko na ni Tata Abel ang kanyang buhay sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, napapahamak ang bayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Mangmang po ako sa larangan ng pag-eskwela. Higit ako sa mangmang salita ng Diyos. Hindi ko alam yung sinasabi nung ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig ng iyong sarili. Kung alam ko na ho yun, ay hindi ko napapatay yung tao. Nung araw, totoo yun. Pag pinapatay ko, natutuwa ako. Pero ngayon, pag nakakita ko nahirapan yung tao, mababaw ang aking luha. Kasabay ng kanyang pagbabagong buhay ay ang pagbaba ng hatol ng 2 beses na bitay sa silya elektrika. Ika-27 ng Mayo 1983, itinakda ang pagbitay kay Avelino Tata Abel Roncal. Musunod na! Una pa napakaon sa Operation Blessing ang 5,500 kapin nga tawo biktima og bagyong Frank sa Aklan o nakadawat og maanindot na paghiyom gikan Canconi ang mga bata sa lagyo na barangay sa Davao. Una pa miagos ang limpyo nga tubig sa poso ngadto sa mga Dumaga tribe sa Montalban. O gitugyan sa atong mga kaigsuunan ang ilahang kinabuhi kay Jesus. Ay hapa madad-an ang bisan kinsa. Ikaw na among taga-suporta at miyembro sa 700 Club, dalit namo ang matud-anon pagpasalamat sa tanan nga kaigsuunang inyong natabangan. Kung dili pa ka miyembro sa 700 Club,
Tawag na og apil sa pangalagad sa Ginoo sa atong nasod, arong ipadayag ang iyang gugma sa tanan. Isip usa ka miyembro, makaalagad ug makapakaong ka sa mga kaigsuonang biktima sa bagyo. Gira, matabangan nimo ang mas nanginahanglan. Ug maisangyaw pa nimo ang gugma ni Jesus sa tanang nangawad-an ug paglaom. Hello, Hong Kong! Mas convenient na ang pagtawag sa The 700 Club Prayer Center para sa mga kababayan naming nasa Hong Kong. May kasanggana kayo ngayon. Anumang problema ang hinaharap ninyo habang malayo kayo sa mga mahal nyo sa buhay. Tumawag sa 317-54377 para sa inyong mga prayer requests, praise reports, o kung gusto ninyo ng kaibigang makikinig at makakausap. No long distance charge. Mas madali, hindi ba? Tawag na! Opo. Opo. Rongkal, commuted ka na. Tuluyang nakamit ni Tata Abel ang tunay na kalayaan noong 1991. Tinutunghayan niya mula sa taas ang may manghatol na kamatayan. Dinidinig ang mga panalangin ng mga taong may nananaghuyan. Kaya doon sa pagkakataon na yan, alam ko, didilig ako ng Diyos. Ang pagpatay og tao kay wala na siya manggikan sa atong mga aksyon, pero pwede na siya manggikan sa atuang hunahuna o sa atuang kasing-kasing. Pero pasalamat kita sa Ginoo kay tungod niya nagpakamatay siya aron isalbar ta sa tanan natong mga sala. Maybe today, as you're watching this story, you have sinned against God, not because you've killed someone literally, but because you've hurt that person in your thoughts and in your heart, and you've done it so many times. We believe na mauna ni siya ang panahon na gihatag sa atong Ginoo aron magpaduol ta dinha sa iyaha. Ivy would like to lead us in a prayer that will change our lives forever. Usahay ang atong kinabuhi isama usa-usa ka pinireso. Wala mang maybe wala ka nakapatay physically, but probably doon na kay mga kasuko sa mga tao, imong mga igsuon, imong mga higala. And the Bible says that if you do that, if you harbor anger in your heart, sama ra sa usab nga ikaw ning commit og murder. Now, maski dili yun ana wala siguro ka nakapatay, no, pero probably ang imong kinabuhi sama sa kinabuhi ni Tata nga naa sa bilangguan, unya nagbalik-balik yun ang iyang sala sa pagpatay. Pero let me tell you today, there is a chance God is able to change you from the inside out. Kung unsa iyang nahimo sa pag-usab sa kinabuhi ni Tata, iyan ning buhaton alang kanimo. Pero doon na kay angay buhaton, mga higala. The first thing that you need to do is to give your life to God. And right now, ako mong dunganan sa usa ka pag-ampo, and it's not about the words that you speak. It is about the sincerity of your heart. You have to pray with me, but kinahanglan dunay kay pag-repent, duna kay paghinulsol nga maggikan gyud sa imong kasing-kasing. So let's go to the Lord in prayer right now. Father in heaven, daghan kaayong salamat, Lord, tungod kay sa imong dakong gugma ug dakong grasya, Lord God. Pwede pang mausab ang akong kinabuhi. Lord, wala man ugaling ko nakapatay, sama kang Tata, wala man ko na preso, Lord, pero ang akong kinabuhi, Lord, sama kagubot sa iyang kinabuhi, walay kalinaw, walay kalipay, Lord, puro kagubot. And Lord, I'm so tired of this kind of life. Gikapoy na kong inani nga kinabuhi, Lord. So right now, I come to you in the name of Jesus. I ask that you forgive me
Father God, sa tanan akong mga sala nga nahimo dinha nimo. And I have been trying, Lord. Gusto ko mag-usab. Gusto na ko masinati ang kausaban sa kinabuhi apan. I can't do anything on my own. So right now, I give my heart to you. I give my life to you. I don't even know, Lord, how to start. Dili ko kabaho, kay bawo kung asa kong magsugod. But I just want to trust you right now, Jesus. I ask that you forgive me, Lord. I confess that I have sinned against you. I confess nga nakapasakit kog mga tao. I confess nga wala ko nagtuman sa imong mga pulong o wala ko nag-agi sa dalan nga dapat na akong agian. But nagatuo ko, Lord, that you died on the cross for me and that you paid the penalty of my sin. So I receive you right now, Jesus, as my Lord, my Savior. Akong mangluluwas, ako kang gidawat sa akong kinabuhi, Lord. Ug sugod karong adlaw, akong giabrihan akong kinabuhi nimo. Ug akong gitugutan nga ikaw, Lord, mooy magdumala sa akong kinabuhi. Akong tugutan nga beginning today, ikaw ang mahimong boss, magmalando sa akong kinabuhi. Ug ikaw, Lord, akong tugutan nga mooy mausab kanako, God. Thank you. Thank you for your great love and for your great mercy. Giyahi akong mga dalan, Lord. Giyahi ang akong mga lakang aron sa ingon nga kung unsa tong na-experience ni Tata, akong ma-experience ang kausaban sab sa akong kinabuhi. Kini akong giampo in the name of Jesus, my Lord and my Savior. In Jesus' name, amen. Amen. Salamat, Lord. Kung niampo mo dungan namo and you said yes to God's mercy and forgiveness, palihog og text sa amoa, type oo space kausaban ug ipada sa mga numero na makita ninyo dinha sa inyong TV screens. If you are a victim of injustice, masking unsa nga klase nga krimen, scam o pangilad, and you want your prayers, please do not hesitate to call our toll-free hotline. That's 1-800-1888-8700. Walay long-distance charges ni. Pwede sad mo email, text, o ikaha, magbilin og mensahe didto sa among Facebook wall. More uplifting stories when Kausaban returns. Kung nidungan kamo sa among pag-ampo og inyong gidawat si Jesus na Ginoo og manunubos sa inyong kinabuhi, balitai kami. Mag-text oo space kausaban ug isend sa among smart number 0947-606-8060, Globe number 0915-225-3234 ug sa Sun number 0923-428-2915. Pagdating dun sa kulungan, kinasuhan nila ako ng ako daw ay nag-blasphemy kay Allah. Kasi galit na galit sila sa mga Christian. Musunod na! Matag minuto, daghanang nangahitabo. May mga nawat-an o paghilom na ay mga nagsakit. Mga naputos sa utang. Mga samdamog kasing-kasing. Ang uban na hintupawak sa kadautan. O daghanang nanginahanglanog kastorya. Bisan unsa pa ang panghitabo sa imong kinabuhi. Ania ang 700 Club Counseling Center. Andam na maminaw kada minuto sa imong kinabuhi. Tawag na sa 1-800-1888-8700, toll-free. We're here 24/7. Ivy and I would like to thank the following sponsors: SM City Cebu, Gems and Designs by Premium Concepts. Sabi ko, hindi naman ako natatakot kasi mapatay man nila ang katawan ko, ang espiritu ko at ang kaluluwa ko, hindi nila kayang patayin kahit kailan. Ito'y babalik sa kanya. Nagpunta si Jovito sa Saudi Arabia noong 1998 upang magtrabaho bilang isang furniture maker. Di tulad ng ibang mga OFW, si Jovito ay pumunta ng ibang bansa hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa kagustuhan na makaranas ng buhay sa ibang lugar. Mahirap lang doon yung homesick. Kasi pagka first time ka doon sa ibang bansa, hindi mo alam kung ano yung mga salita nila, yung mga culture nila. At gusto kong maghanap ng mga Pilipino na makilala ko para kahit papano maibsan yung aking pangungulila doon. Ibang uri nga ng buhay ang naranasan sa Saudi nang makakilala si Jovito ng grupo ng mga Pilipino.
nakilala kong yun ay dinala ko sa isang international church yung pinagdalan sa akin. Doon nga marami akong nakilalang Pilipino. Nung naging part na ako ng church, iba yung nangyari. Hindi naman yung pangungulila ko yung kundi naging mainit ako sa Panginoon. Importante na kahit malayo ka sa Pilipinas, mayroon kang nakikilalang mga Pilipino na nakakatulong sa pananampalataya mo na kahit papano lumalagok ka. Bagay na mas nagpalalim sa kanyang relasyon sa Panginoon. Dito ay nagtuloy-tuloy si Jovito sa pagiging aktibo sa simbahan. Ngunit isang di inaasahang pangyayari ang tumambad sa kanya isang araw. Are you Vito Rivera? Yes. Come to us. Come. Pagdating doon sa kulungan, kinasuhan nila ako ng ako daw ay blasphemy kay Allah. Kasi galit na galit sila sa mga Christian. Sinintensyahan si Jovito ng parusang kamatayan. Bukod pa dito, suntok, tadyak at pang-aalipusta ang patuloy niyang natatanggap habang nakapiit sa kulungan. Ngunit, sa kabila ng pasakit, hindi natinag ang kanyang pananampalataya. Loobin talaga ng Panginoon na mangyari yun na sinabi nilang death sentence sa amin, ay sabi ko, handa na yung sarili ko. Para akong nakalutang sa hangin na yung mga dinaranas kong mga pang-torture nila, hindi, parang wala na akong nararamdaman. At ang nakapokus lang sa isip ko, yung pupuntahan ko sa langit. Bunga ng panalangin at matatag na paniniwala kay Jesus, isang araw, may magandang balita ang dumating kay Jovito. Hindi natuloy yung death sentence na pinataw sa amin at idiniport na lang kami dito sa Pilipinas. Ang ginamit ng Panginoon yung US ambassador noon na sinulatan niya yung hari ng Saudi. Sabi niya, alisin daw yung hatol. Nakauwi sa Pilipinas si Jovito, dala-dala ang alaala ng karanasan sa ibang bansa na pinangarap, subalit di inasahang lubhang magpapabago sa kanyang buhay. Hirap na pinagdaanan sa Saudi, subalit kasiyahan ang dulot sapagkat kapalit nito ay mas malalim na relasyon kay Jesus. Nagkaroon ako ng katatagan at kalakasan para sa kanya at doon ko nalaman na ang Panginoon talaga ay matapat sa kanyang mga pangako at subok ko na siya. Partner, believe ko sa pagsalig sa Ginoo ni Jovito dinha sa Saudi Arabia. Importante gid partner no na we surround ourselves with the right community of people na mugiya nato sa atong step of faith. But it's also important for us to realize that no matter what happens, bisan naka dinha sa prison, ang atong salig sa Ginoo kay dili gid na siya mawala. Unya ang iyang pulong dinha kay muy muhatag og kadasig dinha sa atoa. Ang anggulo partner nga ganahan ako i-focusan ani nga iyang istorya ni Jovito is that daghan kaayo tag mga kaigsuunan nga OFWs. And then nakita nato ang kaimportante kung kita do naata sa usa ka foreign nga lugar nga ma-surrounded ta with the right people. The right people. No, so it really helped him a lot sa iyang pagtubo sa Ginoo kay daghan mo gatay madunggan karon partner nga OFW, malayo sa pamilya, and then they surround themselves with the wrong people. Right. And so, ningkita man sila, daghan og income, pero guba sa ilahang personal nga kinabuhi. Tinuod na, mingaw ba kayo partner, kay distansya ba kayo sa atong mga family members. It's God that keeps us closer to each other. Amen. Sa among pagbalik, ayaw ninyo sipyata ang istorya sa usa ka tinuod nga vigilante. The story of Police Officer Roger Pinones when we come back. Pero nakakalungkot. Ito hindi nila alam ito. Sa Saudi mismo, nakatikim ako ng shabu. Doon pa rin siya kung saan ako nagpunta. Musunod na, Adrian and I would like to thank the following sponsors: SM City Cebu, Gems and Designs by Premium Concepts.
Ang gobyerno ay tagapangasiwa ng isang bansa. Ito ang responsable sa kaayusan ng isang bayan. Ngunit malayo sa maayos ang bayan natin ngayon. Kabi-kabilang gulo at kontrobersya ang kinakaharap ng ating gobyerno at bansa. Panginoon, sugpuin niyo po ang lahat ng korupsyon, katiwalian, opresyon, kahirapan, walang humpay na patayan at imoralidad na bumabalot sa ating gobyerno at bansa. Bilang isang bayan, patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming pagkikibit-balikat sa mga problemang hinaharap ng aming bansa. Naway maghari ang katapatan sa lahat ng sangay ng aming gobyerno. At ihanda niyo kami sa pagpapalang inilaan niyo para sa aming bansa. Amen. Maayong balita, open na ang among counseling center sa Jansan. Ang atong mga Visayan counselors andam nang moalagad og mga muyo kaninyo. Tawag na sa numero 083-552-1356, 083-552-1358. O mag-text sa among smart number 0947-606-8060, globe number 0915-225-3234, 0923-454-1662. Prayer request man kini o praise report, andam permi maminaw kaninyo. Busa, tawag na! Sumali ako sa hanay ng mga tagapagtaguyod ng hustisya upang masugpo ang kriminalidad, upang maprotektahan ang mga minamahal ko sa buhay. Tila hindi sapat ang pinangakong katapatan sa batas. Inilagay ko sa aking mga palad ang pagbabagong matagal ko nang hinahangad. At dahil pati mga opisyal ko ay sang-ayon sa pagpapatupad ng ngipin sa ngipin na hustisya, ito'y sinunod ko. Dali nyo na yan doon. Pagkakos na Stasya. Huwag kang pumalag. Wala ka pong magagawa na eh. Para mabawasan mga loko rito. Kahit alam kong labag ito sa batas ng tao at ng Diyos, pakiramdam ko na paggagaling ko ang lipunan sa sakit na idinudulot ng mga latak na kriminal. Para akong superhero. Parang ako ang bayaning tagapagtanggol sa mga naaapi. Pilit kong ikinukubli. Pilit kong nilalabanan ang katotohanang mali ang aking ginagawa. Hanggang kailan kaya matatapos? Hanggang kailan? Alam ko namang may kapalit ang lahat ng ito. Ito ba ang kabayaran ng lahat ng aking kasalanan? Bakit sila ang dapat magbayad? Bakit hindi na lang ako ang tumubos sa aking pagkakautang? Nasangkot ako sa isang reklamong nagdadawit sa akin sa mga summary executions ng pulisya. Bagamat hindi naman ako ang mismong pumatay, nasuspindi pa rin ako ng 6 na buwan habang dinidinig ang kaso. Sa mga panahong ito, napuno ng katanungan ang aking kaisipan.
Isang grupo ng mga pulis ang nakita kong nagtitipon-tipon tuwing umaga. Namangha ako sa nakikita kong kagalakan sa kanilang mukha. Isang araw, nilapitan ako ng isa sa kanilang mga kasamahan, isang opisyal at ranking officer. Ipinakilala niya sa akin ang Panginoong Jesus. Yun naging turning point ng buhay ko. Dahil sabi ko nga, nalimutan kong makinig. Dapat pala sa buhay natin, yung seek first the kingdom of God and His righteousness. Dapat yung pala sa buhay natin. Yung 6-month na suspension ko, simula nung nakilala ko ang Panginoon, hindi na ako nagsisi. Sabi ko, Lord, ito pala yung pagtuturong binigay mo sa akin. At simula noon, naituwid ng Panginoon yung buhay ko. Mula noon, pinagsisihan ko ang lahat ng mga bagay na inakala kong tama noon. Ngunit kasalanan pala sa Panginoong Jesus. Nagsimula akong manalangin at makipagniig sa Diyos. At doon, natagpuan ko ang tunay at tuwid na landas. Hindi ako nag-atubili. Tinanggap ko ang ating Panginoong Jesucristo sa puso ko bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Doon nagsimula ang pagbabago sa buhay ko. Nakansela ang kasong isinampa sa akin at napakabait ng Panginoon dahil nabalik ako sa serbisyo. Naging kasapi ako sa pagtatatag ng PNP Values and Leadership School. Dito itinuturo ko ang mga natututunan kong leksyon sa Panginoong Jesus. Dati, akala ko ako si Superman na yung pinakamalakas at superhero ng buhay. Hindi pala. Na-realize ko na ang Superman pala sa mundong ito ay ang ating Panginoon lamang na si Jesucristo. Mga igsoon, dili intawon kita ang superhero, kundi ang Ginoo mismo, si Jesucristo, ang atong manluluwas. Kaya ang tinuod nga hustisya, nanggikan saya ang tinuod sa nga hukom. That's right, partner. So, kung i-give up nato na atong desire no nga magpakahiro ta sa atong kinabuhi o ang atong ihata lagi sa Ginoo ang atong mga kasakit, instead nga mag-desire ta nga balusan ko gining tawhana, no, God will give us His peace. Unya, let's not be superheroes also, because even si Jesus, when He came here on earth, wala gid niya padayag nga Ginoo gid ko, but He take the humble form of a servant. Ano giingon, partner, sa Romans 13:4, for He is God's servant for your good, but if you do wrong, be afraid, for He does not bear the sword in vain. For He is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. You see, partner, si Jesus de ang first avenger, no? Yeah. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 15, it says, "See that no one repays anyone evil for evil." Dili angay na mubaws ta sa atong mga ikaigsuonan with evil also. Dili gina maayo. Now this brings us to the scripture in Romans 12:19, which says, "Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord." Ug sa atong binisaya nga pulong, mga hinigugma, ayaw ninyo himo ang panimalos, hinuon hatagi ninyo higayon ang kapungot sa Dios. Kay gisulat man kini nga nagaingon, ako ang panimalos, ako mao ang magabayad, nagaingon ang Ginoo. Remember that God loves righteousness and hates injustice. As the prophet Micah puts it, we all need to act justly, love mercy, and walk humbly with our God. Bye, everyone. Bye. Mga igala namong Bisaya, narito na ang Kausaban na 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil posible ang Kausaban!